Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jeroga Show, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. At sa araw na ito, nais ko kayong batiin ng Happy Independence Day dahil ngayon ay ang Independence Day ng Pilipinas at ito ay sineselebrate sa buong mundo ng mga Pilipino. Kaya pagdiwang natin ito. And minsan kapag pinag-usapan natin ang bansa natin, meron akong napapaisip ako ng existential question na ano nga ba ang Pilipinas? Ano nga ba ang isang bansa? Ito ba ay yung pamahalaan natin? Definitely hindi ito yung pamahalaan natin dahil hindi lang ang pamahalaan natin ito dahil minsan naiinis tayo sa pamahalaan. And minsan nakakakita tayo ng post, di ba? Parang Pilipinas, bakit ang hirap mong mahalin? Pero kapag sinabi bang Pilipinas at kapag sinabing pagmamahal sa Pilipinas, ano ba ang Pilipinas na itinutukoy natin dito? Ang Pilipinas ba ay ang mga tao? Pwede, pero minsan 'di ba nagbabago ang populasyon natin, minsan nababawasan pa nga, may mga umaalis na tao na dating Pilipino tapos nag-citizen sila sa ibang bansa. So medyo malleable kung yung tao ang Pilipinas. What if biglang nagsilikas na lahat ng Pilipino at hypothetical question lang, nag-change ng citizenship to a point na ikaw na lang ang nag-iisang Pilipino. So nasa na ang Pilipinas sa lagay na yun. Same is true with the territory. Kung ang Pilipinas ay ang mga lupa lang natin, karagatan, nababawasan ang karagatan natin, di ba? Na very controversial topic ang West Philippine Sea. And may ilan dito na quote-unquote nakuha ng China. Ibig ba sabihin, medyo nalumpo ang Pilipinas nung nakuha nila ang ilang parts ng ating karagatan? Di ba, may mga bayan, may mga bansang nasasakop. Halimbawa, ang Ukraine ay tuluyan ng nasakop ng Russia. Mawawala na kaya ang Ukraine? Ang Ukraine ba ay nakasalalay lang sa kung ano ang teritoryo nila? And lastly, ang Pilipinas ba ay ang kultura natin? Although may iba-iba tayong kultura, di ba? Pwede natin sabihin na yung pagmamano is part ng culture natin, but may mga ibang lugar sa Pilipinas na hindi nila kultura yung pagmamano or yung pagpopo at opo. Kaya this is an existential question for me, and I think ang Pilipinas is something metaphysical. Parang maihahalin tulad natin ito sa isang tao na may katawan, gaya ko, may katawan ako, na kahit matanggal ang daliri ko, bawasan ang daliri, meron din akong kaluluwa, which is siya din si J. Aruga. So it's a composite of body and soul. And I think ang Pilipinas is something din, hindi ko naman sinasabing may kaluluwa ang Pilipinas, but the Philippines is both, hindi lang both, parang lahat. The government, the territory, the people, the culture, at maging ang isang Pilipinas na metaphysical. Ewan ko maybe napaka-basic na bagay ang pinag-iisipan ko. Baka meron namang writings tungkol dito. But, ayun, Happy Independence Day. Yun lang yung gusto kong patunguhan. And alam nyo ba, na minsan, iniisip natin na ang China ang kalaban natin. Of course, kalaban natin ang China. Somehow they're colonizing our shores. Pero meron ding tinatawag na ideological colonization na nangyayari sa ating bansa. And I think ito din ay isang laban na dapat nating hinaharap. Dapat may mga culture warriors din tayo na lumalaban sa ideological colonization na ito. Ano itong ideological colonization na ito?
Well, ito ay ang mga values na ini-impart sa atin ng ating Western counterparts. Kapag nakakapanood tayo ng mga pelikula nila, ay medyo binabago nila ang struktura, ang ating mga values, ang pagiging pro-family ng Pilipino, medyo tina-try nilang sirain ng Western counterparts natin. At ito ang ideological colonization. Yung gender ideology, ayon kay Pope Francis, is the most dangerous ideological colonization in the world today. At ito ay linalako sa atin ng ating mga Western counterparts na dapat nating labanan. And sabi nila, itong mga aktivista na ito from the left, sabi nila, yung Christianity din naman eh. Hindi ba dala lang ito ng mga nag-colonize sa ating mga Kastila? Well, true. Hindi ko naman din sinasabi na lahat ng dala ng mga nag-colonize sa atin ay masama. Of course, ilan dito ay totoo. Dahil kung lahat ng mga dala ng nag-colonize sa atin ay re-reject natin, dapat re-reject din natin ang, let's say, electricity. Di ba? Dahil ang mga Kastila ang nagdala sa atin ng electricity. So, when I say ideological colonization, ito yung mga ideology na binabato sa atin na destructive. And kailangan nating aralin kung ano yung mga ideologies, ano yung mga religion, ano yung mga ideas, inventions na nakabubuti sa atin at ito'y ating i-adapt. Kung nakabubuti sa atin, i-adapt natin. Kung hindi, ay i-reject natin. And kaya ako masasabing ideological colonization ito dahil may mga ibang nagpopondo ng mga projects dito sa Pilipinas. And nangyayari ito sa Africa. Pinapondohan sila ng USAID, ng Canada, but kailangan saksakan nila yung policies nila ng gender sensitivity, for instance. Ngayon, kung nangyayari ba sa Pilipinas ito, well, hindi ko nasasabihin muna with all certainty. But, syempre, mga marites lang yung nadidinig natin. But makikita mo naman, and pwede niyong tanungin ang mga USAID, Canadian aid na natatanggap natin kung meron ba silang sinasaksak na gender sensitivity or stuff that would lead to LGBTQ plus ideology dito sa bansa. At minsan, yung mga leftist na sinasabi na ang Christianity ay ideology din na dala ng Spain na dapat nating i-reject. Itong mga leftist, sila din naman yung nagpo-push ng Marxism which is also a Western ideology. And ayun, minsan lagi nating sinisisi ang Spain. Hindi man sinasabi kong walang masamang ginawa ang Spain. It's obvious na inalipin tayo ng mga Kastila. Ang sinasabi ko lang is that's 100 plus years ago na. So nandyan yung Spain. Nasakop din tayo ng Amerikano. Of course, nasakop din tayo ng mga Hapon. And minsan, ang misfortune natin bilang sambayanan, sinisisi pa rin natin sa Espanya. Parang ito kasi pinamana sa atin ng mga Kastila eh. Ang gusto ko lang sabihin is kailan kaya natin i-own ang ating misfortune bilang Pilipino. Dahil in between the time na sinakop tayo ng Kastila up until now, meron tayong time of prosperity, di ba? Meron tayong time of prosperity na mas malapit sa Spanish era kesa kung saan tayo ngayon. Di ba? So, kailangan i-own na natin ang ating misfortune. Huwag natin isisi sa Kastila. Siguro, at some point, sabihin lang natin na tayong mga Pinoy ang nagdala sa atin sa sariling sa kung anong kinaroroonan natin ngayon. And ayun, minsan may mga
Latin Americans, yung mga Mexicans, yung mga nasa South America, and they're proud of their Christianity. And hindi naman sila proud totally na sinakop sila ng Espanya. Pero makikita mo, ang tawag nila sa sarili nila is Latin American, di ba? Which is, ito yung Latin Church. Reference ito sa Latin Church na relihiyon nila. In fact, yung Hispanics, yung term na Hispanics, which is yun din tawag nila sa sarili nila, came from Spain, di ba? Hispania, Hispanics. And hindi sila ganun ka-bitter sa pagkakasakop sa kanila, and part ng heritage nila, ng history nila, yung Christianity. And ngayon lang naman na biglang nagiging woke na ang Western counterparts natin, kaya nila rinireject ang Christianity. So, yun lang yung masasabi ko. Christianity is part of our history. It shaped us. Huwag natin itong i-reject. Ang dapat nating i-reject ay yung bagong ideological colonization na nangyayari sa ating bansa ngayon. Alright. Yun lang may sasabi ko. This Independence Day, this has been another episode of the Jay Roga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Hi, this is Jay Roga of the Jay Roga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.